Okay, so ito na. Dumating na ang kinatatakutan ni Senator Jinggoy Estrada. Ayan, sinampahan na ng kaso ng Sandigan Bayan ng graft and plunder case. Ayan, no? Graft and plunder case against Jinggoy Estrada. Senator Jinggoy Estrada, medyo nakakakabato, no? Ayan, kasi nakalaya na, umulit pa. Ayan, tama ang sinasabi na Amy Marcos. Talagang iyakan na to majority senators talaga. Mag-iiyakan na talaga, talagang natupad na talaga yung sinabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya nung nakaraang press con, ano. So ito na. Susunod na si Senator Jinggoy Estrada kay former Senator Bong Revilla Jr. Ay nako, wala kasing mga kadala-dala. Ito po yung regarding dun sa flood control issue, no. Sila yung mga tumanggap ng kickback sa mga pondo na para sa mga flood control na kita nyo naman like sa Bulacan, samantalang habang na lubog yung Bulacan nag-i-enjoy naman to mga ating mga politiko sa pagtanggap ng mga kickback sa mga proyektong ghost. Ayan, so wala man lang ni kahit ano ko isang pirasong haligi upako man lang na itapon dun sa project na yon. So guys, sabi ni Senator Amy Marcos, ayan, tinatagtad daw ng kaso ang majority. Ayan, alam mo naman kung bakit. Yung mga kinaaniban mo kasi ibig na maniwala ka sa kapatid mo. Talagang kakaiba kang ate. Kakaibang super ate. Super sa, ayan, chismosa. Martes, talaga pambansang Martes na talaga to Senator Amy Marcos. Paano? Masasabi kong pambansang Martes dahil nga sa ginawa niyang pag presenta ng video na election daw sa 2028 na pinagdugtong-dugtong na video na kung ano-ano. Di ba gawa-gawang kwento? Anong tawag doon? Naniwala siya sa sumbong kung ano bulong-bulong. So ginagawa ng video. So anong tawag doon, di ba? Marites, ipaubaya na sana si Senator Amy sa aming mga mga nakikibalita, nakikiusyo sa sitwasyon sa mga gawain ng mga katulad nila na politiko, di ba? Ayan, ito pinagkakakitaan namin Ang problema, kasi huwag kayong mapipikon dahil talagang mali yung kanilang mga asal. Hindi sila nararapat sa kanilang pwesto. Kaya yan na, nakatanggap na. Andyan na, na-file na. Ngayon lang, Webes, kay Senator Jinggoy Estrada. At sinabi pa, nagbitaw na si Ombudsman Boyeng Rimulya, di ba, na next week, pwedeng si Senator Joel Villanueva naman ang susunod. Ay, kasaklap. O, di ba, sino pa yun? Itong abogado nga masyadong madaldal na nagpahamak sa kanyang sarili, Senator Marcoleta. Ayan, sa tingin ko ito rin ay susunod, di ba? Sa kanyang pagtanggap din ng suhol na para gamitin sa kampanya. Ayan, inamin mismo yan kasi ni Mike Defensor. Ayan, Mike Defensor ang nagbigay Pero laki-laki naman sasabi ni Senator Marcoleta yun nga lang, tumanggap ka na bigay at nasa pwesto ka, nasa posisyon ka, ibawal, di ba? So, yan na. Katakot-takot talaga at tatadta rin talaga ng kaso tong majority. Kaya ito yung minamadali nilang na baguhin yung rules sa komite na kahit wala pang committee on rules, hindi pa nakakapaglagay dahil kapapanit lang ng Senate President, hindi pa nagpag-uusapan, pero dinadagdag na nila sa rules yan. Anong klase? Ano yan, nagbabarasohan tayo? Diba, binabraso nyo yung minority, sasang-ayunan nyo sa mga bagay-bagay na hindi pa napagkakasundoan, wala pang committee, naglalagay na kayo nag-a-add na kayo ng rules. O, diba? So, ito bang dahilan dahil sa isa-isa na kayong may mga kaso, yung mga member nyo, mga kasama nyo dyan, gusto nyong ipa-attend sa mga Zoom meeting, kahit halimbawa nakakulong, like si Senator Bato de la Rosa na nagtatago, yan, gusto nyo po umattend pa rin. Alaki ng problema ni Senator Bato. Tapos gusto nyo pang ipa-attend, manatili lang kayo sa majority. Ay naku, dahil wala malang napakanipis, walang katibay-tibay yung pagiging majority nyo sa Senate. I-give up nyo na. Kung sino yung bumaliktad dyan, bumalik ka na sa dati. Kasi useless, walang mangyayari. Hindi uubra yung mga pagiging arrogante nyo dyan. Ang yayabang kasi, di ba? Like, porque abogado siya, sasabihin, wala kang karapatang, wala kang ano para makipag-diskusyon ka sa akin, abogado ako. Buruin mo yon, anong klase ka? Di ba, masyadong hambog Pero yung mga kahambugan nyo, kayo mismo magpapahamak sa inyong mga sarili. Katulad nga ni Senator Marcoleta, di ba? Sa pag-amin niya, ang daldal niya sa kanyang show, sa Net 25, yan din na nagpahamak sa kanya, di ba? So, ganun lang, huhuli ka lagi sa sarili mong bibig. Kaya,
Ito si Senator Amy nagpresenta ng video pero walang defense, walang supporting documents na magpapatunay na totoo yung kanyang video. So ayan, puro mga haka-haka. So sana naman si Senator Amy Marcos matauhan, pero ibang klase talaga to si Senator Amy, yung pagiging solid Duterte alay niya, sobrang kakaiba. Kadugo ng Pangulo, bukod tangi, pinakamasakit sa buhay ng isang tao yung maging magkaaway mo yung kapatid mo. Mabigat sa dibdib, masakit sa ulo, sa totoo lang. Pero ito si Senator Amy, sa edad niyang yan, ibang klase talaga. Ibang klase talaga, yung ating pinakapambansang Marites. Ayan, pambansang Marites kasi naniwala, sabi-sabi, di ba? Tapos sinishare niya pa true. Ayan, naka-video pa. O, di ba, para malaman ng mga kapwa niya senators na gano'n. Yung pala, wala naman siyang maipakitang basihan para patunayan yung kanyang mga paratanga. So, ayan. So, huwag kayong malungkot kung talaga ng kaso yung majority senators ngayon, karamihan sa kanila. O, di ba? Like, itong magkapatid na Villar, may issue sa prime water. O, di ba? Ang tagal na, ilang taon nang reklamo ng mga consumer yan, yung kanilang prime water. So, nakakapagtaka nga yung simula nung naging Senate President Senator Alan Peter Cayetano, masakalap dito, Department of Agriculture, sino ba sa magkapatid na to ang may hawak, tapos DENR, medyo committee, yun ang may hawak. Anong mangyayari sa atin? O, di ba? Medyo masaklap. Tapos si Robin Padilla yung Basic Education, Committee on Basic Education. Ano kayang batas ang magagawa nito ni Senator Robin Padilla? Pero yung makakatawa, pero yung mga po sa social media gusto raw i-abolish yung pagturo ng English sa mga estudyante. Anong klase? Anong gagawin nyo sa Pilipinas? Parang awa nyo na. Ayusin nyo yung sistema. Ay nako, tapos pinagpipilitan nyo dyan sa majority yung mga gusto nyo na labag sa kalooban ng nakararaming Pilipino. So, yung mga kasong natatanggap ng majority ngayon, kaya umagawa niyan, hindi ang Pangulo, huwag niyang isisi, huwag niyang sabihin na ipinopolitika kayo. Dahil napaka-imposible ang inyong mga paratang, kayo ang may magawa niyan. Wala pang nangyayaring palitan ng Senate President ang nakaraang May 11, di ba? Wala di pa nangyari. Last 10 to 25 pa, issue na si Jinggoy at Estrada at Joel Villanueva, di ba? Sa flood control issue. Jesus Codero. So, ano pa, para sa ibintang nyo na kayo ay binabraso, tinatagtad ng kaso. Talaga namang dapat aabot talaga dyan dahil inimbestigahan na yan ng gusto. Nagkompleto na, nahinog na yung nalikom na yung mga ebidensya. Kumbaga, okay na. So, ayan na, sinampahan na ng kaso. Unang-una, Senator Bong Revilla. Then, ngayon, si Jinggoy Estrada, who's next? Joel Villanueva. Maybe, Jesus Codero. Then, isama na natin si Robin Padilla. Ang saklap ng mangyayari at nakakahiya ng gusto mga senators natin. Napunta sa majority, tagtad ng kaso. 'Di ba? So, ayan na guys. Sana pag-isipan natin mabuti sa susunod na eleksyon yung mga ganitong klaseng tao, huwag na natin ilagay sa ating balota na di na lumala pa ng gusto ang problema ng Pilipinas. Masaklap nasanay na sila ng gusto sa kanilang pwesto. Ayan, relax na relax. Ay, kampanting-kampante silang kumupit. Kaya, ayan, inabot nila ngayon. Yung mga kaso, sila ang may gawa, hindi ang pamahalaan, hindi ang Pangulo, hindi kayo pinupolitika, kayo ang may gawa niyan, so pakinabangan nyo. So, ayan. Diba? Senator Amy, huwag ka malungkot. Wala pa naman ang pangalan mo sa nasampahan ng kaso Huwag kang mag-alala dahil wala ka naman dyan. Ikaw lang naman talagang salingkit lang Lagi kang nandyan na bumibida para pagtakpan yung mga ganitong klaseng tao. Ito, di ba? Bilang kapatid ka ng Pangulo, tapos ganyan ka, nagpupumilit ang Pangulo na ayusin ang sitwasyon ng ating bayan. Pero ikaw, pinipilit mong iangat yung mga taong problema na dinadala ng iyong kapatid. Pabigat sa iyong kapatid sa pamamahala para mapaayos ang Pilipinas. So, di ba? Ang saklap ng asal ng ating super ate, ibang klase. So, ayan na guys, maraming salamat sa muling pagbisita. Pa-subscribe naman and like bilang supportan nyo na rin sa aming mga chismos. Okay. Okay. Makialam tayo. Huwag tayong manahimik. Di ba? Tulad niya, sa bagay maingay natin yan, nandiyan si Jinggoy Estrada, nasampa ng kaso. Kasi lagi tayo nag-aabang nung
action na nagagawin. Ano ba? Kakasuhan ba? May, diba? At least meron na